Samantala, kinumpirma ng Department of Public Works and Highways ang pagpanaw ng kanilang opisyal mula sa Sorsogon. Sa isang pahayag, nagpaabot ng pagdadalamhati ang DPWH sa pagpanaw ni Engineer Larry Reyes, Chairman ng Bids and Awards Committee ng Sorsogon District Engineering Office. Ayon sa DPWH, mariing hinihiling ng pamilya ni Reyes ang privacy matapos ang pagkalat ng espekulasyon sa social media hinggil sa kanyang sinapit. Pagdidiin ng kagawaran, personal ang rason at walang kaugnayan sa anumang isyu ng tanggapan. Hiniling din ng DPWH sa publiko na huwag palaganapin ang hindi kumpirmadong impormasyon. Nanumpa na si dating Finance Undersecretary Charlito Martin Mendoza bilang bagong commissioner ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panunumpa ni Mendoza bilang bagong pinuno ng komisyon. Kahapon lang nang italaga ni Pangulong Marcos si Mendoza kapalit ni Attorney Romeo Lumagi Jr. Unang itinalaga si Mendoza sa Department of Finance noong 2024 at dati rin nagsilbi bilang District Collector ng Customs Port of Cebu. Padaliin at ibaba ang tax compliance sa agricultural sector. Ito ang hamon ni Representative Raymond Salceda sa bagong BIR chief na si Charlito Martin Mendoza. Anya, kapag mas mababa ang tax compliance, bababa rin ang presyo ng pagkain at mas maraming producer ang makakalahok sa formal economy. Ang mga detalye sa report ni Milky Rigunan. Dapat prioridad ng bagong hepe ng Bureau of Internal Revenue na mapadali at mas mababa ang tax compliance sa mga nasa agricultural sector. Ginawa ni Representative Raymond Adrian Salceda ng Albayang Apela matapos maitalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Attorney Charlito Martin Mendoza bilang bagong hepe ng BIR kapalit ni Attorney Romeo Lumagi Jr. Ayon kay Salceda, qualified si Mendoza dahil naunawaan niya kung paano makakaapekto ang tax policies sa investments, productivity at presyo ng mga pangunahing bilihin. Umaasa si Salceda na mas mapapadali at maibababa ang tax compliance hindi lamang sa mga magsasaka kundi sa mga kooperatiba at agribusiness. Paliwanag ni Salceda, kapag ang tax compliance ay maibababa din ang presyo ng mga pagkain. Ibig sabihin, sinabi ni Salceda, mas maraming food producers ang mga kalahok sa formal economy at mas maraming supply ang madadala at maibebenta mula sa farm to market kung saan ang mabebenepisyohan ay ang mga consumer. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umatras umano si dating House Speaker Martin Romualdez bilang star witness sa flood control probe ng Senate Blue Ribbon Committee. Patutsada tuloy ng kanyang pinsan na si Senator Amy Marcos, tinablan umano ng hiya si Romualdez. Ang pahayag ng senadora ay babalita ni Raymond Dadpaas. Hindi na tutuloy bilang star witness sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa kontrobersyal na flood control project si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang inihayag ni Senador Amy Marcos matapos makumpirmang tuloy na bukas ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senador Amy, ang balak noong una ay isasalang bilang star witness si Romualdez upang mabigyan ng immunity. Ngunit sa pinakauling impormasyon na kanyang tinanggap ay nagbago ang isip ng kanyang pinsan na si Romualdez dahil tinablan umano ng hiya. Ang mangyayari ay ang 17 congressmen na lamang na pinangalanan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya ang madidiin. Una nito inayag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siya ding ibinalik na chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Romualdez, Congressman Eric Yap ng Benguet at 17 iba pang congressmen ay imbitahan sa hearing ng komite at ipadadaan kay House Speaker Faustino Boji D. III ang imbitasyon. Ipatatawag din si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico kahit alam ng lahat na ito ay nasa abroad na. May binanggit din si Lacson na very important witness na kanyang ihaharap sa muling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, ngunit hindi tiyak kung ito nga ay si Romualdez. Yung 17 congressman na lang ang hahatakin, hindi na star witness ang aking pinsan.
Yun ata yung original plan eh. You have information na hindi po darating si Congressman Bago ata Romualdez? isip, nahiya din sa sarili. Nagbago ang isip, hindi na a-attend ang information ninyo. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Loko na tayo ng lubus-lubusan. Babala ni Marcos ay magre-recant o babaligtad ng testimonya si retired Marine Sergeant Orly Gutesa. Tinakot umano ito kasama ang kanyang pamilya kaya wala itong magawa kundi bumaligtad. Git ni Senador Amy, tinarget nila si Gutesa dahil siyang umano ang pinakamatapang na nagdiin kay dating House Speaker Martin Romualdez. Matatanda na sa testimonya ni Gutesa ay sinabi nitong bilang dating security officer ni dating Congressman Saldico ay nagdadala ito ng pera sa bahay ni Romualdez sa Makati at Maynila na nakalagay sa mga maleta. Ganon din kay Congressman Eric Yap ng Benguet na nagsilbi ring dating bilang chairman ng House Committee on Appropriations. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa yan, na biglang babaliktad dahil premature, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang kasawang anak. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Advaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.